May nagaganap na hindi pa nangyari noon sa pagitan ng Lebanon at Israel na posibleng magbago sa reyon. Unang beses nagkasundo ang dalawang bansa na magtulungan para tapusin ang kontrol ng Hezbollah sa Timog Lebanon at magdala ng katahimikan sa hangganan. Tara, pag-usapan natin ito. Maligayang balik sa Jerusalem Minute sa JNS TV. Ngayong linggo, may panibagong anunsyo ng tigil putukan. Siguro pangatlo o pangalawa na ito. Sino bang makakasubaybay kung ilang ulit na tayong nag-aanunsyo ng tigil putukan sa Israel at Lebanon? Ngayon, magkasamang sinabi ng Israel at Lebanon na nais nilang agad simulan ang pilot zones para unti-unting itaboy ang Hezbollah palayo sa hilaga ng Ilog Litani. Nagkaroon ng kasunduan na muling pinamagitan ng Estados Unidos. Nangyari ito matapos ang makasaysayang pag-uusap na maaring naganap sa pagitan ng Jerusalem at Beirut. Lumipat tayo kay Embahador ng Israel sa US, Yechiel Lader, ukol sa usapang ito. Sa palagay ko, nakamit natin na yon ang bihirang mangyari nun. Pumasok ang Israel sa Lebanon nang sumali ang Hezbollah sa digmaan ng Iran laban sa Israel. At napapawurong natin ang Hezbollah. Napaintindi natin sa mga tao ng Lebanon na hindi tayo ang kalaban, kundi ang Hezbollah. At ngayon, magsasama-sama tayo para alisin ang proxy ng Iran na ito sa hangganan ng Israel na nagkakait sa Israel ng seguridad at sa mga tao ng Lebanon ng kanilang kalayaan. Sa tingin ko, iyon ang tagumpay. Kaya, Alex, pilot zones, pagpapalayo sa Hezbollah pahilaga. Talagang tutuparin ba ng gobyerno ng Lebanon ang sinasabi nitong gagawin at iyon ay wasakin o pahinain ang Hezbollah? Hanggang hindi na sila banta sa hilagang hangganan ng Israel para sa atin at para sa kapakanan ng mga mamamayang Lebanese. Sa totoo lang, ang nakikita mo dito ay parang pagsasama-sama ng Hezbollah habang lumilipat sila pahilaga sa bansa. Isang kasunduan talaga sa pagitan ng Israel at ng gobyerno ng Lebanon na hindi dapat magsagawa ng operasyon ang Hezbollah sa tinatawag nating Litani Zone, ang lugar sa timog ng Ilog Litani, mga 10 hanggang 15 milya malapit sa hangganan ng Israel. Alis ang Hezbollah bilang bahagi ng kasunduan. Anumang natitirang mga operatiba ng Hezbollah sa katimugang Lebanon, iniulat na binibigyan sila ng maikling panahon ng ligtas na pag-alis mula sa lugar na iyon bago, alam mo na, magpaputok ang Israel. Sa isang punto, binanggit ni Ambassador Leiter na magpaputok ang Israel sa isang tiyak na oras kung hindi sila aalis. Ngayon, kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga pilot zone, sa madaling salita ang ideya ay ang pamahalaan ng Lebanon na tutulungan, aarmasan at sasanayin ng Estados Unidos ay papasok at kukunin ang ilang mahahalagang lugar. Ngayon, malinaw naman sa simula ang ibig sabihin ng pilot zone ay maaring pumasok ang hukbong sandatahan ng Lebanon sa isang partikular na lugar. Pero sa paligid nito ay naroon pa rin ang militar ng Israel, tama ba? Kaya sa ganung kaso, magkasama at magkatuwang na nagtatrabaho ang IDF at ang hukbong sandatahan ng Lebanon para pigilan ang Hezbollah na sakupin ang isang lugar. Sa huli, ang gusto ng mga Lebanese sa ganitong kasunduan ay makita kung gagana ang pilot zone para magkaroon pa ng isa pa. At sa bawat pilot zone, inaalis ng IDF ang presensya nila sa lugar na yon at ang hukbong sandatahan ng Lebanon ang pumapalit at kumukontrol sa lugar na yon. Darating ang panahon na kapag wala ng IDF sa katimugang Lebanon, makokontrol na ito ng hukbong sandatahan ng Lebanon. At ang tanong, gaya ng palagi nating binabanggit dito, kaya ba talagang pigilan ng hukbong sandatahan ng Lebanon ang Hezbollah na mapunta sa lugar na yon? Papasok ba talaga ang Hezbollah sa loob ng sandatahang lakas ng Lebanon? Sino ba ang sandatahang lakas ng Lebanon? Nasa buong bansa naman ang Hezbollah. At oo, may kagustuhan ang pamahalaan ng Lebanon na alisin ang Hezbollah sa kanilang mga gawain. Pero hindi ibig sabihin noon na wala na ang Hezbollah sa bansa, di ba? Nandyan pa rin sila. Sa tingin ko, delikado isipin na ang hukbong sandatahan ng Lebanon ang magpapanatili ng presensya sa Timog Lebanon. Alam nating pareho, kahit ayaw marinig ng mundo, na ang tanging puwersang kayang pigilan ng Hamas na gumalaw mula Gaza patungong Israel at ang Hezbollah na gumalaw patimog sa Lebanon patungong hangganan ng Israel ay ang IDF. Kaya alam mo, isa na namang plano ito na mukhang magkakaroon ng puwersa na alinman ay ayaw o hindi kayang pigilan ang Hezbollah na lumapit pa sa Israel.
Ngayon, ulit, kung gagawin ito, alam mo, halimbawa, parang tagpi-tagpi kung saan, sige, nandito ang Lebanese army at nandito ang Israeli army. At nandito ang Israeli army at nandito ang Lebanese army. Pagkatapos, tila nagtatrabaho sila sa ilalim ng IDF supervision, maaari itong gumana kung may shared na responsibilidad. Pero kung ang layunin ay gawing responsibilidad lang ng Lebanese army, para sa akin, parang tiyak na resipe yon para sa kabiguan. Kailangan maintindihan ng mga tao sa practical na antas. Pwedeng may isang pamilyang Shiite sa Timog Lebanon at isang miyembro, halimbawa isang kapatid, ay miyembro ng Lebanese Army at ang isa pang kapatid ay miyembro ng Hezbollah. Madalas mo talagang makita ang ganitong sitwasyon. Paano magsasama-sama ang mga ito? Paano magtataksil ang magkakapatid at lalabanan ang Hezbollah? Para sa sinasabi mong paghahanda ng pamilya, tama? Tama, eksakto. Upang maging bahagi ng pareho, ibig kong sabihin, tama ang sinasabi ni Ambassador Weider na nagsisimula ng maunawaan na ang Hezbollah ay ang parehong kaaway ng Israel at Lebanon. At talagang sinusuportahan ng Estados Unidos ang paglalagay ng pressure sa gobyerno ng Lebanon na hindi lang tanggapin iyon. At malinaw naman, matagal na nilang nauunawaan yon. Ngunit upang kilalanin na mayroong makasaysayang pagkakataon upang subukang pigilan ang Hezbollah. Pero ano ba talagang nakikita natin sa dulo? Nakikita natin na ang Hezbollah ay nagtitipon sa hilaga sa mga lugar ng Beirut at mga kalapit na lugar ng Beirut at sa Daywa. At si Pangulong Trump ay talagang pinipigilan ang Israel na umabante pahilaga papuntang Lebanon upang subukang tuluyang puksain ang Hezbollah. Hindi ko alam kung kaya ng IDF o kung gusto talaga ng Israel na magpadala ng maraming sundalo sa Lebanon ng matagal. Habang sinusubukan ni Pangulong Trump makamit ang tigil putukan sa rehiyon, lalo na sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, kaya mukhang ito na ang pinakamainam na natitirang diplomatikong opsyon sa ngayon. At kailangan nating makita kung ano ang magiging kalagayan ng katimugang bahagi ng Litani sa huli. Iyon ang tinutukoy nila ngayon, ang katimugang Lebanon, ang Litani area. At may mga usapan na maaring gawing isang uri ng free trade zone ang lugar na ito. Tama. Nakita natin na winasak na ng Israel ang malaking bahagi ng lugar. Pinalayas ang karamihan sa mga Shiite na komunidad dito at ilan na lang ang natirang mga Kristiyanong komunidad at mga komunidad ng Druze sa mga lugar na iyon. Kaya maaaring makita natin ang ibang kinabukasan, alam mo, para sa Timog Lebanon upang makagawa ng isang makatuwirang buffer zone sa pagitan ng Lebanon, Hezbollah at Israel. Alex, may isa pa tayong clip. Si Ambassador Leiter ang magsasalita tungkol sa mga pilot zone na napag-usapan natin. Panurin natin. Ang proyekto ng pilot zone ay gagabayan ng Estados Unidos. Ang mga espesyal na unit ng Hukbo ng Lebanon ang kukuha ng kontrol sa iba't ibang lugar at unti-unting kakalat sa buong timog. Kaya hindi na mauulit ang sitwasyon kung saan umalis ang Israel, bumabalik ang Hezbollah at paulit-ulit ito sa nakaraang 40 taon. Hindi na natin uulitin ang pattern ng negosasyon sa tigil putukan kung saan umalis ang Israel, bumabalik ang Hezbollah at nauwi sa parehong walang saysay na sitwasyon. Itinigil na ito dahil alam ng lahat na kailangan na itong tumigil. At puno kami ng pag-asa na sa pagkakataong ito ay magtatagumpay na. Tama ang Ambasador. Mahigit 2 taon nang paulit-ulit itong nangyayari. Kumbaga na may tigil. Simula, tigil putukan. Tinatawag na tigil putukan. Tigil putukan na may kaunting putukan pa rin. Tatalakayin natin mamaya ang pananaw ni Pangulong Trump. Iyan ang kalagayan ngayon. At sa parehong oras, may balitang kagyat. Isang Israeli ang napatay at hindi bababa sa 5 pa ang nasugatan sa isang pag-atake ng terorista sa gitna ng bansa nitong Linggo ng umaga malapit sa komunidad ng Kochavia Ir. Tandaan, Linggo dito sa Israel ay araw ng trabaho. Libo-libo ang nagbibiyahe, sundalong bumabalik sa kampo at mga batang papasok sa paaralan. Sa alam natin na yon, isang terorista ang napatay. May isa pang naaresto. Ayon sa ulat, Israeli-Arab sila, mga Arab na mamamayan ng Israel. Nagmamaneho sila ng sasakyang may dilaw na plaka. Nagkaroon ng pag-atake sa 6 na lugar. At Alex, sa pagkakaintindi ko ngayon, sa oras na ito, ang mga sundalo at malaking bilang ng pulisya ng Israel ay nasa iba't ibang lugar pa rin. Sinusubukang alamin kung ano ang nangyari.
at tiyakin na wala ng banta. Oo, gaya ng sinabi mo, maraming insidente ng pamamaril na marahil ay mula sa iisang grupo ng mga terorista. Nagkaroon ng putukan sa isang gasolinahan kung saan hindi bababa sa isang tao ang napatay, isa pa ang malubhang na sugatan at 2 pang drive-by attacks na nagdulot ng malubha at katamtamang mga sugat sa ngayon. Bukod sa isa na kumpirmadong patay, may 5 pang dinala sa ospital. Patuloy pa ang pag-usad ng balitang ito. Malamang paglabas ng broadcast na ito, mas marami pang detalye. Samantala, isa sa mga terorista ay napatay sa pinangyarihan. Isa pa ang naaresto. Pero may mga tao sa Hilaga na kasalukuyang naka-lockdown dahil sa mga ulat ng pagpasok ng mga terorista sa mga komunidad at nagpapatuloy ang mga manhunt. Kaya may posibilidad na hindi lang ito 2 terorista, kundi maaring may buong grupo na nagsasagawa ng tila sunod-sunod na mga nakamamatay na pag-atake. Mahirap tukuyin sa ngayon ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pero may ulat din dito na isa sa mga terorista ang nagpaputok sa Shomron sa Samaria sa komunidad ng Salfit at nakipagbarilan sa gwardiyang naka-duty doon. Tumakas ang mga terorista pagkatapos. Hindi ko sure kung nangyari yon bago o pagkatapos ng ibang pamamaril sa Kfar Yavne, pero kumpirmado ito at tila bahagi ng mas malaking pag-atake. Oo, matagal na rin mula nang huli tayong nakaranas ng malaking teroristang pag-atake o pamamaril itong mga nagdaang buwan. Para nasa panahon tayo ng katahimikan. Tahimik. Pero ito ay totoong palatandaan na kapag may grupo ng mga tao na na-brainwash sa isang kultura ng karahasan at terorismo at mayroon ding malawakang pamamahagi ng mga armas at dito makikita natin na ginamit talaga ang mga Carlo-style na submachine gun at isa ang nakuha sa pag-ataking ito. Kapag may mga baril ka at may indoktrinasyon, kahit wala kang organisadong utos na lumabas at magsagawa ng teroristang pag-atake. Kapag nandun na ang mga sangkap, minsan grupo ng lalaki lang ang nagsasabing, "Oy, gagawin natin ang tungkulin natin at magsasagawa ng teroristang pag-atake." Naghihintay pa rin tayo kung aakuin ni Hamas ang responsibilidad. Alam natin na may malaking infrastruktura si Hamas sa Judea, Samaria at Gaza. Kahit gawa man ito ng ibang teroristang grupo o walang umaako ng responsibilidad at iniiwan ang ilang terorista. Malinaw na umaasa tayong hindi ito bahagi ng serya ng pag-atake. Pero naiulat kagabi, Sabado ng gabi dito sa Israel ang posibleng teroristang pagbangga ng sasakyan sa Euphrates Junction, Gush Etzion. Yung linggo ng gabi matapos ang aming recording, nagkaroon ng teroristang atake sa Gush Etzion Junction. Hindi bababa sa 3 tao ang nasugatan, kabilang ang isang 17 taong gulang na babae na nasa malubhang kalagayan matapos masugatan. Siya ay dinala para sa operasyon. Sa totoo lang, halos walang pansin ang pag-atake sa balita. Mga 10 hanggang 15 segundo lang. Sa kasamaang palad, ito ang realidad ngayon. Nakikipaglaban tayo sa 7 harapan. May Lebanon, Iran, Gaza, at iba pa mga nangyayari na pag-uusapan pa natin mamaya. Noon, kung may ganong pag-atake, mababalita iyon sa loob ng 30 minuto. Maraming ulat ang lalabas. Ito ay naging isang maikling balita na lang, kung tutuusin dahil sa realidad na kinakaharap natin. Pero isang 17 taong gulang na babae ang nasagasaan ng isang teroristang Arabo. Tama. Nakakabalinto na nga na ngayon sa kasalukuyang sitwasyon kapag nag-post si Pangulong Trump sa Truth Social. Ang post na yon ang nagiging laman ng mga internasyonal na balita. Kapag may nangyaring sagasaan gamit ang sasakyan noong Hunyo sa Jenin, Samaria na bumangga sa isang 17 taong gulang na babae. Parang sa ngayon, hindi na ito ganong napapansin sa balita. Pero sa tingin ko, mahalaga ang punto na binabanggit mo dito na umaasa talaga tayo na hindi na muling bumalik ang alon ng karahasang terorismo dito sa Jenin, Samaria, sa Jerusalem, at sa iba pang mga komunidad na halo ang Arab at Hudyo. Napansin mo rito na ang mga ito ay mga Arabeng Israeli na nagmamaneho gamit ang dilaw na plaka. Ibig sabihin ay Israeli na plaka kumpara sa mga residente ng Judea at Samaria na may plakang Palestinian na galing sa mga lugar na kontrolado ng Palestinian. Kaya kailangan natin mag-ingat lagi. At lalo na kung nakikita mong tila humuhupa na ang labanan sa Gaza at posibleng humupa na rin ang digmaan sa Lebanon. Na meron ka pa ring problemang hindi pa nare-resolba na nasa loob mismo ng bansa. Meron ka pa ring populasyon ng mga tao na wala, na hindi ka pareho ang Ang parehong pananaw
para sa Estado ng Israel. Tinututulan talaga nila ang Israel bilang estadong Hudyo at gaya ng sabi ko, armado sila. Na-brainwash na sila sa telebisyon, mga aklat aralin at pampublikong talumpati ni na Mahmoud Abbas at iba pa. Kaya kailangan mo talagang mag-alala na maaring magkaroon ng kaguluhang pangsiguridad kahit sa loob ng Israel. Alam natin na napigilan ng IDF, pulisya at iba pang puwersa ang halos 70% ng mga teroristang atake. Sa kasamaang palad, may nakalusot na yung umaga. Bisitahin ang jns.org para sa mga bagong balita tungkol sa atake at iba pang balita sa Israel. Kasabay nito, iginit ng kalihim ng ugnayang pandabas ng Iran ngayong linggo na isama ang Lebanon sa kasunduan ng US at Iran dahil hindi raw ito mapaghihiwalay. Sige, pag-usapan ulit natin ng konti ang tungkol sa mga pilot zone. Alam mo, nung nakaraan, bago itong pinakabagong digmaan, nagkaroon tayo ng huling digmaan sa pagitan ng Israel at Lebanon noong 2006. At sumunod ang UN Resolution 1701. At ang ginawa nun ay nagpadala ng UNIFIL, mga puwersa ng UN mula sa ibang mga bansa para pumunta roon at maging tagapangalaga na hindi bababa ang Hezbollah sa lugar na iyon. Kaya, alam mo, ito ay kabiguan dahil muling nagtatayo ang Hezbollah sa Timog Lebanon sa harap nila. At ang ginagagawa lang talaga ng UNIFIL ay nagsisilbing harang laban sa IDF na pumasok sa loob ng Timog Lebanon. Kaya ang inaasahan mo na nangyayari dito, ito ay isang pag-asa. Ay na? May kasunduan ng Lebanon at Israel na nagsasabing nagtutulungan ang dalawa para mapanatili, para pigilan ang Hezbollah na makapasok sa lugar na yon. Maraming tanong kung kaya ng hukbong sandatahan ng Lebanon gawin yon. Kung ito ay kasunduan ng pagtutulungan, maaaring umatras ang Israel at pumasok ang hukbong sandatahan ng Lebanon. Kung may putuhan sa Timog Lebanon sa pagitan ng Hezbollah at hukbong sandatahan ng Lebanon, maaaring suportahan ito ng IDF. Tama ka, ang mas malaking panganib ay kung ano ang mangyayari kung magpalit lang ng uniforme ngayon. Imbes na pigilan ng hukbong sandatahan ng Lebanon ang Hezbollah, malulusutan lang ito at ang Hezbollah pa ang magiging hukbong sandatahan sa Timog Lebanon, naghihintay ng tamang oras. Walang malalaking labanan sa Timog Lebanon pero makikita mo ang unti-unting paglusot at pagbuo ng puwersa. Ang tanong, ano ang gagawin ng Israel sa ganitong sitwasyon? Masasabi ko na may kaunti akong pag-asa dahil mukhang nagbago na ang doktrinang militar ng Israel. Wala na yung sitwasyon kung saan papayagan ng militar ng Israel ang malaking pagbuo ng puwersa sa Timog Lebanon. Kaya kahit na may tigil putukan na idineklara ngayon, kung ang IDF na nayon ay mas mahigpit ng nagbabantay sa lugar na yon kaysa dati, kapag nakita nilang bumabalik ang Hezbollah sa Timog, handa silang labagin ang tigil putukan para pigilan ang pagtatayo ng kuta ng Hezbollah malapit sa kanilang hangganan. At Alex, tungkol naman sa Iran dito, sa tingin ko napaka-relevant at napaka-interesante na mga sinabi ng presidente ng Lebanon, si Joseph Aoun, tungkol sa kagustuhan niyang paalisin ang Iran sa kanyang bansa. Panuurin natin ang clip na yon. Hindi ito bansa ninyo, amin ito, obligasyon namin. Hindi ninyo trabaho makialam sa aming bansa. Tinututulan ko ito dahil ang mga tao namin ang pinapatay at bahay namin ang winawasak, ginagamit pa nila ang Lebanon bilang panagot, bargaining chip sa negosasyon nila sa Estados Unidos. Hindi ito katanggap-tanggap. At dito rin, dapat maintindihan ng Hezbollah yon. Dapat maintindihan ng Hezbollah na wala ng ibang paraan kundi umupo at mag-usap. Wala ng ibang paraan para masolusyonan ang problemang ito at mailigtas ang natitira, kundi sa pamamagitan ng negosasyon at diplomasya. Gusto kong pag-usapan ang sinabi niya, pero dapat tandaan na Hezbollah ang responsable sa pagkamatay. Nabanggit mo ang UNIFIL at ang drone strike na tumama sa isang UNIFIL worker. Siguro aksidente lang yon sa Timog Lebanon mayong linggo. Pero para pag-usapan ang mga sinabi ng Pangulo doon, sa tingin ko, mukhang makasaysayan talaga na yon ang mga bagay na binanggit niya. Sa totoo lang, kung babasahin mo sa pagitan ng mga linya, at hindi naman niya ito diretsyong sinabi, pero halos sinabi na rin niya ng direkta, ganun yon. Ang Pangulo ng Lebanon, si Aoun, ay parang sinasabi na mas gusto pa namin ang impluwensya ng Israel sa Lebanon kaysa sa impluwensya ng Iran. Kaya yun mismo ay isang makasaysayang pagbabago ng pananaw o perspektibo. Ang Lebanon ay isang bansang bigo. Ginulo ng Iran ang mga bansa sa buong gitnang silangan.
At ang pangunahing halimbawa ng bansang ginulo ng Iran ay ang Lebanon sa pamamagitan ng proxy ng Iran na Hezbollah. Pero ang hindi sinabi ni Aoun ay kailangan nating puksain ang Hezbollah. Ang sinabi niya ay kailangan maintindihan ng Hezbollah na kailangan nating makipag-ugnayan sa diplomasya. At ang ibig niyang sabihin ay sa Israel. Hindi niya binanggit ang salitang Israel doon, pero malinaw na ang ibig sabihin ng diplomasya ay sa Israel. Kaya nandyan pa rin ang Hezbollah sa sitwasyon. Tiyak na ito ay isang huminang Hezbollah. Hindi na sila pinamumunuan ni Hassan Nasrallah na, alam mo, isang makapangyarihang general sa rehiyon. Siya yung taong binanggit ni punong ministro Netanyahu bilang pangunahing tao ng Iran. Parang tunay na Iranian na general, yung nakaharap na general, na siyang namumuno halos sa buong kampanya laban sa Israel. Ngayon, si Qasem Soleimani na ang namumuno sa Hezbollah. Mas mahina, mas matandang leader ng Hezbollah dito. Kaya siguradong humina na ang Hezbollah. Pero kapag pinag-uusapan ng Iran, ang paggamit sa Lebanon bilang kondisyon, ang sinusubukan nilang gawin, una, ay protektahan ang Hezbollah mula sa lalo pang panghina, tama? Dahil ang IDF, sa totoo lang, ay naipitin na ang Hezbollah, alam mo yon, at patuloy silang itinutulak pa lalo at lalo pa sa pader. Kaya sinusubukan ng Iran na iligtas kung anuman ang natitira sa Hezbollah sa isang banda. Sa kabila naman, ang sinusubukan gawin ni Aragi at sinabi niya na kung aatakehin ng Israel ang Beirut, babalik sa digmaan. Hihinto ang digmaan sa Iran at Lebanon o hindi na talaga titigil. Kaya sa isang banda para iligtas ang Hezbollah. Sa kabila naman, layunin itong panghiwalain ng Israel at Estados Unidos na parang pinipilit ni Pangulong Trump na itigil ng Israel ang pag-atake nito sa Lebanon laban sa Hezbollah dahil gusto ni Trump ng tigil putukan sa Iran. Ang mahalaga rito, sinabi ng Hezbollah na hindi sila obligadong sumunod sa tigil putukan, tama? Kaya nakikipag-usap ka sa Lebanon. Pero ang grupo na kalaban mo sa digmaan ay hindi pumipirma sa kasunduan, tama? Kaya malaya pa rin ang Hezbollah. Ang paraan ng pag-andar ng lahat ng ito sa ganitong klaseng masalimuot na tatsulok ay sinasabi ng Iran na walang tigil putukan sa pagitan nito at ng Estados Unidos hanggat naglalaban pa rin ang Israel at Lebanon. Ayon sa Hezbollah, hindi sila kasali sa tigil putukan. Inutusan ng Iran ang Hezbollah na kontrolado pa rin ito na ituloy ang pagpapalipad ng drone laban sa Israel. Alam mo, magpatuloy kayo sa pag-atake sa kanila. Alam ninyong gaganti ang Israel dahil hindi lang gumaganti ang Israel ngayon, kundi ang doktrinang militar nila ay hindi na simpleng gantihan lang. Sa bawat drone na pumapasok, gumaganti ang Israel ng 10 beses na mas malakas kaysa ginagawa ng Hezbollah. Tama ba? Ang nangyayari dyan, nagpapadala ng drone ang Hezbollah tapos gumaganti ang IDF ng mas malaki. At doon nabubuo ang siklo kung saan gumaganti ulit ang Hezbollah. Kaya ano ngayon? Sinusubukan ni Aragi pigilan ang tigil putukan ng Estados Unidos at Iran gamit muli ang Hezbollah bilang teroristang proxy para hadlangan ang proseso. Umaasa silang magalit si Trump kay Netanyahu na siya namang nakita natin sa mga pinakahuling ulat kung saan, alam mo na, sa tawag na yon na iniulat ni Barack Ravid, sinabi ni Trump, "Bibi, baliw ka na talaga," di ba? Yun ang buong punto rito. Kaya makikita mo ang napakatusong mga pagtatangka ng Iran na guluhin ang buong prosesong diplomatiko. Tungkol sa iniulat na pag-usapan natin yan mamaya. Sinabi ni punong ministro Netanyahu na ngayon pinakamaganda ang relasyon ng US at Israel. Binanggit mo ang pagtatangkang paghiwalayin ng media at iba pa. Sinusubukang paghiwalayin ang Israel at US. Tungkol sa iniulat, hindi ko alam lahat ng detalye ng pag-uusap. May tinanggap at itinanggi. Pero panoorin natin ang video ng pag-uusap ni Pangulong Trump at punong ministro Netanyahu. Galit ka sa kanya. Sinabi mo, seryoso ka ba? Ano bang ginagawa mo? Tinulungan kitang makaiwas sa kulungan. Totoo? Sinabi mo ba yon sa kanya? Oo. Hindi ko masasabi na galit ako. Medyo nabahala lang ako sa kanyang madalas na labanan sa Lebanon. Dumating ako sa puntong sinabi ko, "Bibi, tigilan na natin ito. Kailangan mo na ring tumigil."
Pero may napakaganda akong relasyon. Maganda ang naging samahan namin. Maganda ang nagawa namin ng magkasama. Palagi niyang sinasabi na hindi namin magagawa ito. Pero alam ng lahat na hindi namin magagawa ito kung wala ang Estados Unidos. Pero maganda ang naging pagtutulungan namin. Gusto ko si Bibi at maganda ang aming pagtutulungan. Pareho kaming naging leader sa panahon ng digmaan. Siya bilang punong ministro at ako bilang pangulo. Mahalagang bahagi ito ng mundo. Sa tingin ko, naging maayos ang lahat at maganda ang samahan namin. Alex, ilang beses na natin napag-usapan ang pagtatangkang paghiwalayin ang Israel at Estados Unidos, lalo na kina Netanyahu at Trump. Alam ba natin ang totoo sa kung ano talaga ang nasabi? Ilang ulit daw nag-usap ang dalawa tungkol sa tigil putukan sa Lebanon. Sigurado ba tayo kung alin dito ang totoo o fake news? Alam naman natin na ginagamit ng Pangulo ang salitang F, di ba? Hindi na rin nakakagulat kasi narinig na natin siyang gamitin yon sa camera. Kaya sigurado tayong ginagamit din niya ang salitang yon kahit off-cam. Hindi mo naman talaga alam ang konteksto, di ba? May konteksto sa sinabi niya, alam mo yon, para magkaibigan nagmumura habang seryoso ang usapan. Minsan, alam mo yon, parang minamaliit ka rin. Ipinapahiwatig sa ulat na parang magkakasunod ang atake ng US sa pamumuno ni Trump laban kay Netanyahu, pero maaaring hindi naman ito talaga ang nangyari. Kung papanoorin mo yung clip, parang ipinapahiwatig ni Trump na maaring sinabi niya yon pero hindi niya itinanggi o diretsong inamin. Hindi rin niya ipinaliwanag kung bakit niya sinabi yon, pero hindi talaga niya itinanggi. Parang umiwas lang siya sa komento. Sa tingin ko, ang mas malaking tanong ay, alam mo, sino ba talaga ang naglalabas ng mga leak, di ba? Hindi naman talaga tungkol sa kung ano ang laman ng pag-uusap. At narinig ko na rin ang punong ministro at iba pang matataas na tagapayo ng Israel na nagsasalita tungkol dito na kahit ano ay pwedeng sabihin sa pribadong usapan. At sa loob ng maraming taon, may mga bagay na nasasabi sa likod ng saradong pinto sa pagitan ng mga presidente ng Estados Unidos at mga punong ministro ng Israel. Karamihan ng panahon na yon, si Netanyahu ang punong ministro. Ang tanong, ano ba talaga ang pinapakita sa camera, di ba? Na ang mga kaaway ng Israel at mga kaaway ng Estados Unidos, kailangan nilang makita na kapag nasa harap sila ng mga kamera, walang pagkakaiba o puwang sa pagitan ng Israel at Estados Unidos. Kaya sandali, balikan muna natin yan dahil panurin muna natin itong clip nito. Sa tingin ko, nagpapatunay mismo niyan. Kinumpirma ng Pangulo na sinabi niya na sira ulo ka. Paano ka tumugon doon? Ano talaga ang nangyari sa tawag na yon? Hindi ko na idedetalye ang mga pag-uusap namin. Sobrang dami na yan. Kung tingin mo crisis to, mas matindi pa ang iba naming usapan. Pero lagi kami nakakahanap ng paraan. Marami kaming kasunduan at nagkakasundo sa mahalagang bagay. Gusto naming wakasan ang programang nuclear ng Iran. Gusto naming matiyak na hindi magiging banta ang Iran sa Israel, gitnang silangan Amerika, at hindi sila makakagawa ng sandatang nuklear at mga paraang maihatid ang mga ito, hindi lang sa Israel at sa bawat kabisera sa Europa, kundi sa bawat lungsod sa Estados Unidos. Iyan ang aming iisang layunin, iyan ang gusto namin makamit. Minsan, tulad ng kahit sa pinakamabubuting pamilya, nagkakaroon ng mga taktikal na hindi pagkakaunawaan. Pero palagi namang may paraan para maresolba ang mga ito. Ito ay naging magandang relasyon dahil siya ang naging pinakamalapit na kaibigan ng Israel sa White House. Irerespeto namin ang isa't isa at palagi nakakahanap ng paraan para maresolba ang aming pagkakaiba. Kaya narito ang punong ministro na nagsasabing ayos lang ang lahat sa pagitan nilang dalawa. At si Pangulong Trump naman sa isang panayam sa New York Post ngayong linggo na nagsasabing maganda ang naging pagtutulungan namin. Gusto ko si Bibi at maganda ang aming pagtutulungan. Sa tingin ko, malinaw at totoo yon. Hindi ibig sabihin na walang hindi pagkakaunawaan. May ilang mahahalagang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Israel at Trump mula nang bumalik siya sa opisina tungkol sa gitnang silangan. At maaari nating pag-usapan yan kasama ang Qatar, si Erdogan sa Turkey, at si al-Shara sa Syria. Alam mo kung magpapatuloy man o hindi ang Israel at Estados Unidos noong 12 araw na digmaan, kung magpapatuloy man ang Israel at Estados Unidos sa 6 na linggong Operation Epic Fury. May mga tactical na pagkakaiba dito pero hindi ibig sabihin na hindi sila magkasundo. Sa tingin ko, magkasundo pa rin sila kahit may hindi pagkakaunawaan. Sa palagay ko, may mga pagkakataon na kailangang magbigay daan si Trump dahil parang si Netanyahu na ang kumukontrol at kumikilos maging sa Gaza o Lebanon.
Minsan, kinailangan ng Israel umatras bilang nakabababang katuwang, pero hindi nito ibig sabihin na hindi sila magkaalyado at nagtutulungan ng malapit. Ang tanong dito ay tungkol sa mga leak at napakaseryoso nito. Sino ang naglalabas ng impormasyon sa media? Ginagamit nila si Barak Ravid na laging handa tumanggap ng anumang leak. Alam mo, naniniwala ako na may nagsabi kay Barak Ravid kung ano talaga ang pinag-usapan sa tawag. Tama. Hindi ibig sabihin nun na yun talaga ang sinabi sa tawag. At hindi rin ibig sabihin na yun ang konteksto ng tawag. At isa lang itong anggulo ng kwento. Tama ba? Madalas sa media kapag kumukuha ka ng litrato, parang maliit na kahon lang ang nakikita, pero di mo alam ang nangyayari sa labas nito. Kaya alam mo, maaaring may tawag na tumagal ng 2 oras kung saan maraming napagkasunduan tungkol sa mga nangyari hanggang ngayon at kung ano ang susunod na mangyayari. Maaring may sandali sa tawag na iyon na sinabi ni Trump, alam mo, nababaliw ka na. O baka sinabi pa niya, Bibi, pare, nababaliw ka na, tama ba? Alam mo, kaya hindi mo alam kung ano talaga ang konteksto ng mga salita ngayon. Pero tiyak, ang buong layunin ng mga leak ay subukang lumikha ng sitwasyon kung saan parehong napipilitan sina Trump at Netanyahu na magdepensa at mag-alala tungkol doon. Ibig ko sabihin, ang pag-asa talaga ng mga gumagawa ng mga leak na ito ay magagalit ang isa sa kanila sa isa't isa. Kaya makikita mo rito na nariyan ang mga armas, nariyan ang mga F-35, nariyan ang mga ballistic missile. Pero ang mga kwentong ito ay parang bomba. Alam mo, ang mga post sa Truth Social sa digmaang ito ay parang bomba. Ang mga reaksyon sa mga post at sa mga kwento ay parang bomba rin. At umaasa sila na, muli, tulad ng reaksyon ni Netanyahu sa, alam mo na, di umano isinabi ni Trump sa isang tawag, ay magdudulot ng mas matinding galit sa kabilang panig at ganoon din sa kabaligtaran. Manatili tayo sa usapang leak dahil may isa pa raw tayong leak. Ang panggalawang Pangulo ng US, si J.D. Vance, di umano ay nag-leak ng plano ng Mossad sa Turkey ayon sa sinabi ko. Ayon sa ulat, nagplano ang Mossad na pahinain ang rehimen ng Iran gamit ang mga puwersang Kurdish. Pero hinarang ito ni Pangulong Trump ng US matapos ang umano'y leak. Sinasabi nila na si J.D. Vance, ang pangalawang Pangulo, ang nag-leak nito sa Turkey. Ano ang alam natin dito? Una, galing lang sa mga anonymous na source ang leak, kaya hindi agad dapat paniwalaan. Isa sa pinakamahalagang patakaran sa pagbabasa ng mga artikulo tungkol sa digmaan ay ito. Kung ito ay nagbabanggit ng mga anonymous na senior source sa Estados Unidos o sa Israel, maaring nangyari ito o maaring hindi. Parang huwag kang maniwala sa lahat ng nababasa mo. Kasabay nito, may mga palatandaan na may mga plano na magkaroon ng isang uri ng kampanyang militar marahil mula sa mga Kurdo sa Iraq na papasok sa Iran na may mga baril. May mga misteryosong pahayag si Trump gaya nung ilang linggo na ang nakalipas nang sabihin niyang nagbigay sila ng mga baril sa isang grupo para ipasok sa Iran. Pero nagpa siya ang mga ito na itago yon. Sinabi ni Trump na parang ganito, tingnan mo, ang ganda ng sandata ko. Siguro itatago ko na lang ito, tama ba? Kaya hindi mo talaga alam kung ano ang mga tiyak na detalye dito. Ang alam natin ay para sa Estados Unidos, ang pinaka-importante ay ang usaping nuklear. Gusto nilang tiyakin na wala ng programang nuklear ang Iran, kaya binomba nila lahat ng pasilidad na nuklear nito. Kaya patuloy binabanggit ni Pangulong Trump ang nuclear dust, ang highly enriched uranium. Tiyak gusto ng Israel at Estados Unidos na sirain ang maraming pasilidad ng ballistic missile, ang kakayahan nilang gumawa ng mas maraming ballistic missile at ang kakayahan nilang maglunsad ng ballistic missile. Sa Israel, makikita mong mula umpisa pa lang ang focus nila ay pagpapalit ng pamahalaan. Kaya tinarget nila si Supreme Leader Ali Khamenei sa unang araw ng digmaan. At narinig mo na ang dating hepe ng Mossad na si David Barnea na nagsasalita tungkol sa iba't ibang paraan ng Mossad para subukang pahinain at pabagsakin ang pamahalaang ito. Pero ang Estados Unidos ay palaging umiiwas na sabihin na ang pagpapalit ng rehimen ang layunin. Ang kanilang layunin, kahit na ginamit na ng Pangulo ang salitang pagpapalit ng rehimen, ay sinabi niyang nagkaroon na ng pagpapalit ng rehimen. Naalala ko noong pambungad na talumpate kung saan sinabi ni Trump, alam mo, sa mga mamamayang Iranian, alam mo, dumating na ang inyong oras ng kalayaan. Alam mo, nandito kami para sakupin ang bansa, tama ba? Kaya parang si Trump ay nagbibigay din sa mga mamamayang Iranian ng tono
ng hudyat para bumalik at bawiin ang kanilang bansa mula sa mga ayatollah. Kaya ang tanong ay, paano mo ito gagawin? Siyempre, kailangan mong talunin ang mga baril ng IRGC gamit din ang baril. Kaya ba ng oposisyon ng Iran yon? Hindi kung walang armas. Alam mo, may ideya na baka pwedeng pumasok ang mga Kurdish ng Iraq, baka pwedeng pumasok ang mga Zeres, baka pwedeng gamitin ang grupong oposisyon na matagal nang nasa listahan ng terorista ng US, ang MEK. Alam mo na, yung kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko, para pabagsakin at atakihin ang IRGC mula sa loob ng bansa. Ngayon, sinasabi ng leak na pumunta si J.D. Vance kay Erdogan at sinabi sa kanya ang plano tungkol sa pagpasok ng mga Kurdish ng Iraq. Tumawag si Erdogan kay Trump at nagbabala na maaring magdulot yon ng kaguluhan sa kanyang bansa at hindi raw yon ang tamang paraan para maisakatuparan nito. Doon na pinatigil ni Trump ang plano ayon sa ulat, kaya hindi natin tiyak kung totoo lahat ng detalye. Ang ipinapahiwatig nito ay hindi magkasundo sina J.D. Vance at Netanyahu. At palaging may takot na sa administrasyong ito, nariyan sina Trump, Rubio, Hegseth sa isang panig at si J.D. Vance naman sa kabila. Alam mo na, si Vance ay tutol sa digmaan mula pa noong simula at ayaw niyang payagan si Netanyahu na makuha ang ganap na tagumpay na gusto niya. Makikita mo rin dito ang ilang pagkakaiba ng opinyon ni Netanyahu at Trump dahil tinitingnan ni Netanyahu si Erdogan bilang isang puwersang nagpapagulo sa gitnang silangan at banta sa Israel. At tila ipinapahiwatig ni Trump na si Erdogan ay isang kaalyado ng Estados Unidos, kaya malinaw na may pagkakaiba ng opinyon dito. Pero muli, ang mga leak na ito, sinusubukan lang nilang magpasok ng hidwaan sa pagitan ng dalawang administrasyon. Masasabi ko na talagang kailangan nating bigyang pansin ang hinaharap. Alam mo, kung tatakbo si J.D. Vance bilang presidente sa loob ng 2 taon mula ngayon sa 2028, kaugnay ng kanyang mga posisyon tungkol sa Israel. Kaya abangan pa natin yon. Pero gusto kong pag-usapan ang sitwasyon sa aktwal. Ano ang nangyayari ngayon sa pagitan ng US, Israel at Iran? Sinusubukan ni Pangulong Trump na gawing maliit ang mga kaguluhan sa rehiyon. Noong Hunyo 2, pinigilan ng US forces ang barkong sumubok, lumusot sa blockade laban sa Iran. Kinabukasan, Hunyo 3, nagpasabog ang Iran ng mga misil at drone sa Kuwait at Bahrain. Hindi pinapansin ng Pangulo ang insidenteng ito. Una, pangunahing layunin ng Estados Unidos ay buksan ang kipot ng Hormuz. Tama? Alam mo, hanggat ang mga barko mula sa ibang bansa, Qatar, Bahrain, ang Emirates, hanggat hindi sila malayang makakadaan sa kipot ng Hormuz, alam mo, may blockade si Trump sa blockade. Kaya dito makikita mo ang isang barkong Iranian at ang mga barkong Iranian ay nagawang makalusot palabas ng kipot sa isang daan na dumadaan sa pagitan ng ilang isla na kontrolado ng Iran. Hindi ito parang superhighway. Para lang itong daan sa gilid. Pwede nilang mailabas at maipasok ang ilang barko doon. Kaya ang pagpahinto ng Estados Unidos sa isa sa mga barkong ito ay masasabi nating isang uri ng pagtaas ng tensyon. Pero nakita mo na sumagot ang Iran ng mas matinding hakbang nang padala sila ng mga drone sa Kuwait sa international na paliparan doon. Nakita natin kung paano tinamaan ng drone ang pangunahing terminal ng paliparan sa Kuwait na nagdulot ng malaking pinsala at pagpatay sa hindi bababa sa isang sibilyan. Kaya talagang matinding paglala ng sitwasyon. Pero sinusubukan pa rin ni Trump na gawing maliit ang issue na ito. At isa lang itong palatandaan na gusto talagang umiwas ni Trump sa gulo ng militar dahil nadawit na siya mismo sa pag-atake sa Kuwait. May isa pang pag-atake sa Bahrain tulad ng nabanggit mo. May mga ari-arian, istasyon at base ng US Air Force sa mga bansang iyon. Si Trump, alam mo, nagkaroon siya ng pagkakataon doon na halos bumalik sa isang ganap na digmaan o kaya'y panibagong paglala ng tensyon. At dito, sinusubukan niyang paliitin o gawing hindi ganoon kalala ang paglala ng sitwasyon. Kasabay nito, palagay ko, unti-unting nauunawaan ni Trump ang sitwasyon sa gitnang silangan habang tinitingnan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng tigil putukan. Panuurin natin ang clip na ito. Alam mo, may dahilan ang lahat ng bagay at tinamaan natin sila ng matindi noong nakaraang gabi at pati na rin kagabi. Agad namin itong pinigilan tulad ng dati. Mayroon tayong pinakamahusay na militar. Sa bahaging yon, ang tigil putukan ay parang mas banayad na pagpapaputok.
Tama ang presidente. Paulit-ulit naming sinasabi, Israel at Lebanon tigil putukan pero tuloy pa rin ang putukan. Sa kasamaang palad, may 2 sundalo pang napatay sa nakaraang 24 na oras. Sa Iran, sinasabi nating tigil putukan pero inaatake nila ang Kuwait, Bahrain at sinusubukang magdulot ng problema sa Strait of Hormuz. Sa isang banda, maganda para sa Israel na si Trump ang nagtakda ng kahulugan ng tigil putukan sa ganitong paraan. Alam mo, tapos inaamin niya na nagpaputok ang Estados Unidos habang may tigil putukan dahil nagbibigay ito ng pahintulot sa Israel na magpaputok din habang may tigil putukan. At ito ang isa sa mga pangunahing punto sa negosasyon sa pagitan ni Punong Ministro Netanyahu at noong panahong yon, Ministro para sa mga madiskarteng usapin Ron Dermer at ng Estados Unidos na sige, papayag kami sa tigil putukan. Pero kung ang sitwasyon ay nagiging hadlang kung halimbawa ang Hezbollah o ibang mga terorista ay nagbabanta sa mga posisyon ng Israel o kung totoong nagpaputok sila sa Israel, tutugon ng Israel. Nakikita mo rin ito sa Estados Unidos. Kaya tinatanong si Trump, ano ang ibig sabihin ng tigil putukan? Kinikilala niya na walang ganap na tigil putukan. Ibig kong sabihin, kahit sa Islamikong definisyon ng tigil putukan, wala silang salitang tigil putukan. Meron silang salitang hudna, na ang ibig sabihin ay pansamantalang tigil putukan para sa malinaw na layunin na magtipon at palakasin ang sarili mo sa kabilang panig hanggang sa dumating ang panahon na gusto mong umatake muli. Iyan ang ibig sabihin ng salitang hudna na siyang salin ng tigil putukan sa kulturang Islamiko. Tama, may sariling dahilan si Trump kung bakit gusto niya ng tigil putukan, pero parang nagpapakalma lang ito ng tensyon. Mahalaga ba ang tigil putukan para sa Israel? Binago na rin ito ang kahulugan ng tigil putukan at patuloy pa rin silang sumusugod kahit na may tinatawag na tigil putukan. Kasabay nito, sinabi ni Pangulong Trump na maaari matapos ang tigil putukan sa Iran kung may mapatay na tropang Amerikano sa gitnang silangan, ayon sa mga opisyal dito. Kaya, muli, sa isang banda ay may tigil putukan, pero sa kabilang banda, handa siyang bumalik sa digmaan. Ipinapakita rin ito kung gaano kahina ang tigil putukan. Dahil kung inaamin mong nagpapalitan ng putok ang magkabilang panig, pareho silang sumusubok, lalo na ang kalaban. Sina Iran at Hezbollah ay sinusubukan kung hanggang saan sila pwedeng umabot sa ilalim ng tigil putukan bago magsimula ng isang malaking pag-atake. At ito ang laro na ginagawa ni na Iran at Hezbollah. Sinusubukan nilang ipahiya ang Pangulo ng Estados Unidos. Kaya ang ginagawa nila ay umaatake sila ng kaunti, tapos alam mo na, gumagante ang Pangulo dahil kailangan niya, pero pagkatapos ay binabawasan ang bigat nito. Alam mo, parang pinapaikot-ikot lang nila ang Pangulo hanggat maaari. Pero ang nangyayari, kapag palitan na ng atake ang bawat panig, darating ang punto na malamang mangyari ay masyado ng malaki ang pinsala at medyo masyado ng malakas ang atake. Kaya alam mo, sa huli, kapag nakikipaglaro ka sa Pangulo ng Estados Unidos na siyang may kontrol sa pinakamalaking militar sa mundo, alam mo, pinapasok mo ang ganoong galawan. Sinusubukan mong alamin kung hanggang saan ang pasensya niya sa isang punto. Minsan, sumusobra ng asaran. Maselang lahat hanggang may masaktan o mawalan ng mata. Tama. Alam mo, at kapag may napatay na sundalong Amerikano o may nangyaring hindi na kayang baliwalain ng presidente, parang iniimbitahan mo na bumalik ang buong gulo. Doon nagkakaroon ng lakas ang presidente ng Estados Unidos dahil walang magagawa ang Iran. Sila, ang nakita mo sa loob ng 6 na linggo, binugbog talaga ng Estados Unidos at Israel ang Iran. Talagang binugbog sila. Alam mo, halos knockout na yon, pero panalo sila sa bawat round ng laban. Sa panahon ng tigil putukan at negosasyon na ito, alam mo, parang nakakabawi na ulit ang Iran ng kaunti sa kanilang posisyon. At saka, alam mo, sinusubukan din nila para mapahiya o parang ipahayag ang pagkatalo ng Estados Unidos. Pero delikado ang laro na ito at pwedeng bumalik ang pabor sa Amerika at Israel kung muling magkaroon ng labanan. Habang sinasabi ng Pangulo na kapag may napatay na sundalong Amerikano, maaaring bumalik sila sa digmaan. Ipinaliwanag din ng Pangulo kung bakit hindi nagmamadali ang Tehran na makipagkasundo sa kahit anong uri ng kasunduan. Narito ang clip na ito. Bakit hindi pa sila nakikipagkasundo sa'yo? Dahil napakahirap nito para sa kanila, nagkaroon sila ng malaking kalayaan. Nakipag-usap sila sa mahinang liderato ng Estados Unidos at ibang bansa na hinayaan silang makalusot kahit sa pagpatay. Ipinagmamalaki pa nila ito.
may mga bagay silang kailangan gawin kahit hindi nila inaasahan dahil wala na silang pagpipilian. At medyo matagal ito. Alam mo, pinag-uusapan natin ang 47 taon na silang nakakalusot sa anumang gusto nilang gawin. Ibig kong sabihin, dapat matagal na itong nagawa. Pero mukhang hindi nagmamadali ang Pangulo. Mukhang kalmado siya. Mangyayari ang kasunduan kapag nangyari na ito. 47 taon na ang lumipas. Sa tingin ko, pwedeng mangyari ang kasunduan kapag nangyari na ito o maaari ring bumalik sa mga opensibang militar kapag nangyari na yon. Sa ngayon, mukhang gusto ni Trump na bumaba ang presyo ng langis. Gusto ni Trump na tigilan na siya ng Kongreso, alam mo na, sa pangungulit. Baka gusto ni Trump maghintay matapos ang midterm elections. Pero kung magpatuloy ito, alam mo namang hawak pa rin ni Trump ang military assets sa gitnang silangan at maaaring handa siyang kumilos. Sa tingin ko, hindi talaga matatalo si Trump ng Iran. Kaya, nasa panahon ka ng katahimikan na maraming ingay, maraming mga panayam, maraming mga posts sa X at Truth Social na, alam mo, nagpapahiwatig na baka naglalaro ang Iran. At sigurado namang totoo yun. Si Trump, tulad na nakikita mo, nakikilaro rin dito at sinusubukan nilang lampasan ng isa't isa, alam mo, sa diplomasya, sa mga pampublikong pahayag. At kasabay nito, sinusubok din nila kung gaano kahaba ang pasensya ng bawat panig pagdating sa militar. Alex, itong weekend nalaman natin mula sa Axios na sina Steve Witkoff, espesyal na sugo ni Trump, at manugang niyang si Jared Kushner ay bumisita sa Oak Ridge National Laboratory sa Tennessee para kumonsulta sa mga eksperto sa nuklear. Ano masasabi natin sa pagbisitang ito? Gaano ito kahalaga? May ilang tao na nagsasabi na ito ay isang palatandaan na ang negosasyon sa Iran ay umaabot na sa huling balakid at papunta na tayo sa isang kasunduan. Well, ang ibig ko sabihin, may sipi ka rito. Sabi sa ulat, ang pagpupulong na ito sa Oak Ridge ay hindi nangangahulugan na magkakaroon ng kasunduan. Pero ito ay palatandaan na ang negosasyon ay nasa napakaseryosong yugto at may magandang pagkakataon na maisakatuparan nito. At gusto nating maging handa. Kaya para sa akin, kapag nakikipagpulong kayo sa mga eksperto sa nuclear, ibig sabihin ang isyong tinatalakay ay tungkol sa highly enriched uranium. Gusto ni Trump makuha ang tinatawag niyang nuclear dust o highly enriched uranium mula sa Iran. Ito ay mga gas sa mga canister na nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa sa Fordo, Isfahan, Natanz. Gusto nilang ilabas yon sa bansa pero mahirap ito gawin. Maraming pag-iingat ang kailangang gawin para masiguradong walang malalagay sa panganib dahil sa mataas na enriched na uranium na ito. Isa itong gas na kailangang ilipat. Posibleng kailangan pa itong gawing solid, tama ba? Maaari itong umiral bilang gas, maaari rin itong maging likido, maaari rin itong maging solid. Alam mo, hindi ako eksperto dito. Mukhang hindi rin eksperto sina Witkoff at Kushner. At kaya sila pumunta sa Oak Ridge para kumonsulta sa Tennessee dahil gusto talaga nilang pag-usapan ang pag-alis ng highly enriched uranium na ito. Nasabi na natin dati, may dalawang paraan para makuha ito. Pwede mo itong makuha sa pamamagitan ng front door dahil ang mga Iranian ay nagbibigay o tumutulong sa pagpasok nito. Alam mo, palihim sa mga pasilidad na ito para ligtas itong mailabas. O maaring magkaroon ng isang uri ng operasyon ng Special Forces kung saan, alam mo, magdadala ka ng libu-libong tropa marahil para palibutan at protektahan, gumawa ng perimeter habang pumapasok ang mga eksperto at mabilis na inaalis ang nuclear dust. Kung sina Witkoff at Kushner ang pupunta, nangangahulugan yon na mas malapit ito sa negosasyong paraan para kumbinsihin ang mga Iranian na payagan ang Amerika. Binanggit din ni Trump na marahil ang mga Tsino na sila lang ang ibang bansa na kayang gawin ito ay maaring pumasok at kunin ang highly enriched uranium, alam mo, sa ilalim ng isang uri ng mapayapang kasunduan. Kaya alam mo, iniisip ko na sina Witkoff at Kushner ay nakikipag-usap sa kanila tungkol doon at may mga negosasyon tungkol sa pagtanggal ng highly enriched uranium. Hindi ibig sabihin na ang mga negosasyong iyon ay mapagkakasunduan o mapipirmahan, kundi ito ang mga kondisyon na pinag-uusapan ng magkabilang panig. Alex, magpatuloy tayo. Isang buwan na ang nakalipas. Tinalakay natin ang ulat na nagsasabing nag-operasyon ang tropang Israeli sa malalim na bahagi ng Iraq laban sa Iran noong digmaan. Sinasabi na noong Operation Roaring Lion na ipadala ang Israel ng mga komando at mga unit ng intelihensya sa Azerbaijan.
Bahagi ito ng lihim na aparato sa gitnang silangan para mapadali ang mga operasyon laban sa Islamic Republic, ayon sa CNN ilang araw na ang nakalipas. Tinatanggap ko rin yon ng may pag-iingat, pero ito ang naririnig natin. May ulat na nagtayo ang Israel ng mga lihim na base sa Iraq. May mga ulat tayo na nagtayo ang Israel ng ilang lokasyon dito sa Timog, Azerbaijan. Ngayon, naging napakahalagang kaalyado ng Israel ang Azerbaijan. At madalas na pinaniniwalaan, alam mo, bago pa nagsimula ang digmaang ito na maaring gamitin ng Israel ang mga airbase sa Azerbaijan para maglanding at magsagawa ng mga strike dahil kailangan ng Israel na mag-refuel. Malinaw na Estados Unidos ang nagbigay ng lahat ng kakayahan para sa refueling gamit ang mga eroplanong pang-refueling na KC-46. Malinaw na ang Israel ay naglalagay ng mga assets sa gitnang silangan para sa surveillance o posibleng airbase kung kailangan ng emergency landing ang eroplano. Sa ilang lugar o kung may logistics para magdala ng kagamitan o sa mga operasyon ng pagsagip. Kung kailangan nila mag-operasyon sa Iran, magkakaroon sila ng puwersang nakapwesto malapit doon. Isa pang paksa ngayong linggo, Alex. Inaprubahan ng US House nitong Miyerkules ang War Powers Resolution na magpapahinto sa aksyong militar ng US laban sa Iran. Sinuway si Pangulong Trump habang ilang Republican ay sumama sa mga Democrat upang tapusin ang 3 buwang labanan ng US at Iranian. Ngayon, sa pagkakaintindi ko, talagang simboliko lang ito dahil kailangan pa yata nitong dumaan sa Senado, kung hindi ako nagkakamali. Pwedeng hindi pansinin ng Pangulo ang resolusyong ito at ipagpatuloy ang mga plano niya tungkol sa Iran. Gaano ito kahalaga? Ipinapakita ba nito na pati ang mga Republikano ay hindi rin nasisiyahan sa takbo ng digmaan o simboliko lang ito? Sa palagay ko, ito ay tanda ng suporta ng publiko kay Trump para sa digmaang ito. Tandaan mo, si Trump, alam mo, nangampanya siya sa pangakong walang katapusang digmaan sa gitnang silangan. Naalala natin na ang ikalawang administrasyon ni Bush ay isinangkot ang Israel sa Iraq at Afghanistan ng matagal. Ang sinusubukang ipahiwatig ni Trump ay isa itong operasyon. Ito ay alam mo na, 5 linggo, 6 na linggong operasyon na mas maikli kaysa sa 60 araw kung saan pinapayagan ang presidente na magsagawa ng mga pag-atake nang hindi dumadaan sa kapulungan ng mga kinatawan o Senado. Iyan marahil ang dahilan kung bakit si Trump ay nakikibahagi sa pinalawig na tigil putukan para kung umatake muli ang Estados Unidos sa Iran, maaari niyang palitan ang pangalan ng operasyon. Hindi na ito Epic Fury kundi isa na namang espesyal na operasyon at hindi tatagal ng higit sa 60 araw. Ganito kumikilos si Trump, alam mo, nang hindi nilalabag ang kapangyarihan ng Kongreso. Pero muli, ito ay palatandaan lang na ang digmaan ni Trump sa Iran, lalo na kung nakikitang nakikinabang dito ang Israel, ay hindi talaga popular sa Estados Unidos. Pareho sa mga demokratiko, na mga progresibo, at matagal nang kumakalaban sa Israel at sa mga isolationist na republikano na alam mo na ayaw talagang makialam. Parang si Netanyahu ang siyang nagpapagalaw sa lahat at kinukumbinse, alam mo na, si Trump na ito ang dapat niyang gawin at ilapit ang US dito. Militar, alam mo na, para sa tingin nilang kapakinabangan, ang hayagang kapakinabangan ng Israel. Ngayon, mahalagang tandaan ang pinag-usapan natin kanina na hindi pa natin nakikita ang Iran na nagpaputok sa Israel. Noong nagkaroon ng pag-atake sa barko na dumadaan sa Persian Gulf, ang ganti ay laban sa paliparan sa Kuwait. Laban din ito sa Bahrain. Alam mo, ang Iran ay banta sa buong rehiyon. Sige, nagbabanta sila sa pandigdigang pagpapadala ng kalakal sa Straits of Hormuz na kaapekto sa maraming bansa, lalo na ang mga kaalyado ng Amerika sa Persian Gulf. Mas maraming drone at misil ang pinaputok laban sa mga kaalyado ng Amerika sa gitnang silangan at sa Israel sa buong digmaan. Alam mo, pinasama ng Iran ang Iraq at Syria. Napag-usapan natin kung paano nila ginulo ang Lebanon hanggang sa mabigo ito. Ginulo rin nila ang Yemen. Iyan ay nagbabanta sa mga Saudi, nagbabanta rin sa at malinaw na ginulo rin nila ang Gaza.
Kaya alam mo, itong sitwasyon sa Iran ay isa na sa tingin ko tama lang na tinutukan ng Estados Unidos. Ito ay para sa interes ng Amerika, kasing halaga ng sa Israel, pero hindi ito popular sa Estados Unidos. May mga isolationists sa Republican Party na handang makiisa sa Demokratiko basta mapigilan si Pangulong Trump na kumilos laban sa Iran. Itutuloy pero dito muna nagtatapos ang oras natin ngayong linggo sa Jerusalem Minute sa JNS TV. Josh Haston, correspondent ng Janus, kasama si CEO Alex Trayman. Binabati ko ang mga nasa likod ng camera sa JNS TV. Pakibigyan kami ng super thanks. Mag-subscribe at bisitahin ang JNS TV para sa kamanghamanghang content at jns.org para sa pinakabagong balita sa Israel, gitnang silangan at buong mundo ng mga Hudyo. Kita-kits ulit next week sa Jerusalem Minute, exclusive sa JNS TV.